nabibilib nga ako sa mga bata na tamang nagko-commit and tamang boyfriend-girlfriend. Tamang wow, nastig kayo JJ nga, kakasal na dapat eh. Wow, si JJ. Nasaan pala si JJ? Ba't wala si JJ? Ngayon, nagbumukmuk muna ngayon. Shoutout nga pala kay JJ Buen Camino who's watching right now. Yeah, so ano pa ba? So wala. In dating scene, mahirap eh. Tapos yung mga nagkakagusto sa akin, mga MILFs, mas matatanda pa sa'yo. Oo, tama. Mga 60-something. Alam mo, nakakalungkot. 70-something. 70? Facts, pag 50 ka na, medyo yun yung parang target. Pumatol ka na ba sa 70? Hindi ako nagdi-discriminate ng age, okay? Guys. Bigyan pa. Shut to. Hindi ako nagdi-discriminate ng age, okay? Pero syempre, gusto kong i-date yung mga mas bata sa akin. Kasi gusto kong medyo adventurous ako eh. Gusto kong mag-hike, gusto kong mag-camp. Hindi ba adventure yung makipag-date sa 70? Gusto ko yung tamang babaeng maglalabas na lang ng whiskey. Glenn, tara, punta tayong Vegas. Tamang ganon. So yun, hopefully, mas younger sa akin. Wala eh, ang hirap maghanap eh. Yeah. So siguro kung 50-something ka na, tapos makadate ka ng 30-something. Pwede. Jackpot ka na. So, totoo yan. Naka-jackpot ako. Shoot, ikaw pala yan. Welcome to the Pacos Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Pacos Place, Mr. Glenn Jacinto. Alright. Kumusta? Pax, kumusta? Happy New Year. Yes, Happy New Year. Mike, Pax, Happy New Year. Pabale, fourth visit, no? Yes, iniisip ko nga yung mga years eh. Yung una, bago ng pandemic. Yes. Wala pang pandemic noon. Yung pangalawa, parang right in the middle of pandemic. Parang nag-guest ako dito. How about this? Bago mo tuloy yung pangatlo at saka yung ngayon. Pagkatapos ng unang episode natin, ang sabi mo sa akin, ito magiging pinaka-watched na episode. And then yun nga nangyari. Yung first? Yung first. Oh my God. Oh kasi parang early days ng Pacos Place, parang number 8 ba ako? Or number 7. Number 8. So, yeah man. You guys made it. So, congratulations sa inyo. Thank you. Thank you. Yeah, sinundo ako ni Mike. Thank you. So, magka-carpool kayo ngayon. And speaking of carpool, ang drummer mo sa bagong ginagawa mo is si Tim De Ramos ng Carpools. Dating Carpools. Yes. MTM na siya ngayon. Monster Turned Machine. Yes. So, yes, si Tim De Ramos ang drummer ko pag may shows ako sa United States, Canada. So, tapos ang bassist ko si Don Morales. So, power trio talaga. Trio kasi medyo, alam mo naman yung pag nagtutour sa US, Canada, mas konti yung team, mas natutuloy yung show. Kasi kung marami kayong mga roadies at mga managers, syempre, or mga extra band members, medyo yung budget sa show, medyo nahihirapan ng producer. Nawawala, tsaka parang nahihirapan ng producer doon di ba? Hindi natutuloy yung tour. So, okay. So, ikaw on guitars, tama ba? Yes, ako yung nagigitara. Si Tim nagda-drums. Tapos meron kaming playback. Meron kaming isang guitar track or minsan synthesizer. Tapos ako, ginagawa ko yung bare chords, power chords. Kasi kaya kong gawin pero hindi ko kayang gawin and kumanta at the same time. So ginagawa ko yung bare chords. Tapos yun, nakakantahan ko naman. And so far, so good. May mga shows kami sa Texas last year tsaka noong January. And then itong darating na March, saan kayo? Oh, yeah. Pwede ko bang i-announce? Siyempre.
Alright, para sa mga Pinoys in the East Coast, New York, New Jersey. Ito camera mo yan. Okay, sa March 21, nasa The Factory in Jersey City, New Jersey. March 21. March 22 sa Kabayan Restaurant in Queens, New York. And ang organizer nito is si Jake. Ang nickname niya, Jarak. Ang nickname niya. Jarak. Malamang na-meet mo na tong si Jake. Parang siguro. Drummer din to, sabay. But anyway, si Jake, ang phone number niya is 973-873-0195. So, for ticket info, call Jake. Okay. Yeah, nasa Facebook din siya as Jarak. J-A, tapos Rock. Tapos on March 29, Pax, meron kaming gig sa Jerry's Grill Artesia. Oh, finally after a long time. I know. Well, magbo-birthday na ako sa March. 24. 24. Kaso lang yung 24, parang Wednesday ata yun. So gagawin ko 29 yung show sa Jerry's Grill. Okay. So Mike, kung wala kayong gagawin, Pax. Of course. Yung mga friends ko na viewers, kung wala kayong gagawin, punta kayo doon. And ang tagal kong hindi nag-gig sa Jerry's Grill. So hopefully, masaya atong show na to. And Pax, meron kaming gig sa Canada. When? Sa June pa. Pero meron ng date sa June 13. Ang pangalan ng bar is D2 After 6 Bar. Some part ng Canada. Sa Red Deer, Alberta, Canada. Tapos sa June 14 naman, next day, sa Barrio Fiesta in Calgary. Okay. Yeah. Ang organizer naman ito is si Chris Rod. Malamang na-meet mo na rin sa mga OPM Summer Fest si Chris, shows. yes. Parang nag-MC ata siya sa isang show. Walang Edmonton. Hindi. So far, ano lang to, Alberta lang. Ang Edmonton nandun din, di ba? Calgary, pero Red Deer, tapos Edmonton. Pero one weekend lang kami doon so far, okay. Friday, Saturday. So, ang organizer nito is si Chris Rod. So, ang number ni Chris Rod for ticket info is 403-302-6913. Oh my God, malabo naman ako. So, si Chris Rod, for ticket info sa Alberta shows, tawagan niyo siya. Okay. Ano pa? Wala na. Yun lang so far. So, alam mo na, excited na kaming bumalik sa East Coast. Siyempre, sa Canada din, excited na kami. So, kahit saan naman yung show, out of town, You've been able to establish yourself na pag nandito ka sa North America, Glenn Jacinto ka, pag nasa Pilipinas ka, Teeth. Yes. Okay. March nandito ka, June nandito ka, paano na yung Teeth? Well, yung Teeth, nagsasongwriting muna sila sa Manila and meron kaming new song na lumabas. Okay. Kaso lang wala pa sa mga Spotify eh. Pero pwede nyo i-check out yung song sa Facebook page ng Teeth. Which is Bomb Squad ata yung name ng Facebook page namin. Tapos yung song namin is Lumang Tahanan. So, yun yung nagko-concentrate kami ngayon, songwriting. Kasi last year, 4 months ako nasa Philippines eh. Yeah. Pag tinotal ko yung time na nagstay ako doon, 4 months. So, ang tagal din. Pabalik-balik yun eh, no? Pabalik-balik. So ngayon, dito muna ako sa States. Maganda yung start nung 2025 ko. So, yun nga, gusto kong, tignan muna yung opportunities dito. Ito total, tinanong ka ni Mike kanina kung may bawal pag-usapan o wala. So, sabi mo, wala. Yes. Okay, game. Yes, walang bawal. Biglang tatagay. Pasyat muna. Kailangan kong mag-loosen up. Ika nga ni Mr. Jacinto, pare, shumat ka muna, di ba? Yes, Pax, alam mo, nag-work ako ng 7 straight shifts. Tapos ngayon yung first day off ko. So,
Kailangan ko mag-shot and syempre looking forward ako mag-guest dito sa show mo. Unwind tayo. Okay. Laklak Fest. That's something na lagi kitang kinukulit. I know, Pax. Pero nag-iiba na yung state ng music business ngayon sa Los Angeles. Nag-iiba eh. Unang-una, yung mga bars kung saan tayo tumutugtog, fully booked na lahat. Yung Jerry's Grill, yung Fridays buong taon, book na. Saturday. Ang hirap mag-book ng show. Tapos yung mga bands na dati na-invite ko ng walang TF, ngayon, imposible ko nang ma-invite kasi tumutugtog na sila and nababayaran na sila sa mga gigs, nababayaran na sila. And mahirap nang i-stage yung mga festival type na shows sa ngayon. Pero nandiyan pa rin yan. Nasa parang lang yan. Pwede kong gawin yan anytime. Right. In the future. Wasn't there a plan to do like UK, mga ganun? Wasn't that part of the plan na dadalhin mo abroad dahil masikip na rito sa North America? Hindi na tuloy yung UK gig eh. Pero may plans kami ni Steve. Pero parang nag-iba eh. Parang kasama niya ata yung sa Orange and Lemons eh. So okay, ang follow-up question ko ron, is it even worth doing? Lalo na sa edad natin. Like right now, nakikita kita ngayon na nagme-mention ka ng shows mo, excited ka, you're busy doing you. I remember nung struggling tayo rito, lagi kitang kinukulit na, you know what, ituloy mo yung ginagawa mo. Because there was a time you actually stopped doing it, di ba? Yes, Pax. Pero ngayon kasi, post-pandemic, hot ulit yung mga concerts, Pax. Hot yung mga nag-reunion yung mga banda, tulad ng Oasis, Eraserheads. So, lahat ng mga Eraserheads reunions na yan, nadadamay tayo. Kasi yung mga producers tamang, sinong next na 90s band or sinong next na 90s rock band. And minsan, gateway din sila sa mga ibang audience para makinig sila ng Teeth at ng Intro Voice. Right. Kasi sobra nilang sikat, so di-discover nila na, meron palang Intro Voice, meron palang The Teeth. So, ano mo yan, na kumbaga nagkakaroon ng meet siya para magkaroon pa ng curiosity at ma-rediscover ulit yung music na ginawa natin dati. But what you're doing now as Glenn Jacinto, hindi to retro di ba? Kumbaga are you playing old songs or new songs? Mixture. Ginagawa ko yung songs ng Teeth, pero tinatry kong gawin yung mga songs that I composed or co-wrote. So, hindi ko ginagawa yung buong Teeth repertoire. Hindi ko ginagawa. Is there any personal reason o wala lang? Hindi. Well, yung Laklak. Kami ni Mike Dizon yung nagsulat nun. Prinsesa. Yung Prinsesa, co-writer ako. And yung Sorry, yung Me, Tampo. Shooting Star, hindi? Yung mga ganon? Hindi. Pero ginagawa ko yung Shooting Star. Pero hindi yung buong set ko is mainly Teeth songs. Si Tim, meron din kaming project ni Tim na siya yung composer. Tapos ako yung boses nung song. So may mga songs kami na kasama din sa set. Tapos dahil si Don at si Tim, nag-sessions sila kaila Bamboo, kaila Dong Abay. And marami kaming tour na kasama namin sila Steve Lu. Mga OPM artists pa. So parang kinatalog namin yung mga hits. Yung mga kanta ng Maya, E-Heads, ginagawa namin. Tapos yun, mga songs ni Tim and yun. May collab ka with Monster Turn Machine di ba? Yes, meron. Nga pala, yung Monster Turn Machine, buti binanggit mo, kasama ko sila sa East Coast na shows. Okay.
Kasama ko sila. And si Julie Saints nga pala. Shout out kasama rin. Saints. Oo, kasama. So kasama rin si Vic Mercado pag ganun. Yes, siya yung drummer ni Julie Saints. So, So, ang ganda na ginagawa mo what you're doing is you're actually bringing people together again eh. Kumbaga, dahil sa ginagawa mo, ang dami mong nasasama na naman eh. well, ayun naman yung purpose ng music Yes. pack. It's to bring people together and wait lang, time out. Shut lang ako. Talagang shinat niya guys eh. Okay. Yeah, and in fact, since pinapag-usapan natin yung mga shows, sa Canada pala, ang kasama ko, si Cutie Paduano. Na agaw-agimat. Na agaw-agimat. So, kami ni Cutie, kasama ko siya sa Canada, and sabi ni Chris Rad, wino-workout daw niya si Jonathan Buencamino na isama. So, Yes. hopefully makasama si Onat. Na-miss ko na rin si Onat eh. Yeah, sana makasama talaga. Ilang beses na namin kinukulit siya na magbuo ng grupo niya eh. Or mag-solo. Yun. So yun, sana makasama siya sa Canada. And yun, sa East Coast, Monster Turn Machine ang kasama ko. So, yeah man, masaya. Maganda yung start ng 2025. Hopefully, magtuloy-tuloy. And sa Playback Jukebox din, congratulations sa inyo. Thank you. Ano kayo, madami kayong shows, man. Thanks for supporting. Hardworking kayo. And yeah, yung collab natin, kailan ba matutuloy yung Human League natin? Naka-ready na, nakakasana yun eh. Kaya anytime na dumalaw ka, isasalpak na lang yun. Gusto niyo i-playback na rin natin yung vocals ng Human eh. Para... Ano ba sasabihin ko? Okay. Compositions na bago. Sinabi mo may ginagawa kayo as Teeth. Yes. Is there going to be a Glenn Jacinto album? Alam ko dati naglabas ka, Habang Buhay was there. Parang imposible na yung mga full-length albums, Pax eh. Parang, I don't know, mas mahirap na gawin yon nowadays. Yung Teeth, medyo yun pa may chance kasi ngayon nagsa-songwriting sila sa Philippines. Nakikita ko nagre-rehearse sila. And si Doc and si Peding, sila yung parang mga composers ngayon ng mga songs eh. So, sila yung nagja-jam, sila yung gagawa ng lyrics and yung music silang dalawa. So yung Teeth pa may chance. Pero ako honestly, mas masaya ako nagtutour. Kasi masaya mag-tour, man. Pupunta ka abroad, babayaran yung airfare mo, tapos meron kang talent fee na parang yun yung pocket money mo pag nandun ka. So, it's a vacation. So, kaya masaya mag-tour. Kamusta naman yung Kamusta naman ang like yung vibe? Yung rehearsal nyo ngayon ni na Don, ni na Tim. Like, because preparation na ngayon eh. And Yes. and at the time of this taping, you're only a few weeks away from going on the road. Yes, pero medyo na kami, prepared na kami ngayon, Pax. Kasi dahil nga meron kaming mga sequencer playback. Kailangan disiplinado kayo. So itong si Don at saka si Tim, ang gusto ko sa nila, mga professionals itong mga to, mahilig silang mag-practice. Nagsaset talaga kami ng time na mag-practice. Halimbawa, may show soon, mga at least every week bago nung show na yun, nag-practice kami. And dahil sa playback, kailangan aware ka sa playback. Tamang kailangan, alam mo yung cue kung kailan ka kakanta. May bumubulong ba na verse? Well, wala namang bubulong, pero... Naka-in-ear ka ba rito? Hindi. Wala kaming in-ear, pero lumalabas sa monitor yung playback at saka sa house. Tapos, kailangan, nakatingin ako kay Tim parate. Basta kailangan yung drummer nakikita ko sa side ko. Pero pag alam ko naman, hindi ko na kailangan tumingin. Pero paminsan, tumitingin pa rin ako sa kanya kasi hindi ka pwedeng makamiss ng ano eh. Right.
Hindi mo pwede ma-miss yung intro, yung stanza, yung chorus. Kasi pag na-miss mo, tapos nakalimutan mo kung kailan babalik. Hindi ka, yun ang actually, ang playback, ang dami nagtatanong sa akin, okay ba o hindi? Para sa akin, it's very challenging because alam mong may beginning, may end, di ba? And kailangan, you have that amount of time to make sure it's as effective as you can make it At to your point, hindi ka talaga pwede magkamali dahil pag na-miss mo yung entry point, oh my God. Yes, hindi. At isa pang gusto ko, yung tempo, hindi nagbumabagal, bumibilis. Tapos, yun nga, nag-rhythm guitar ako. Merong isang guitar na tumutunog. So, yung mga musicians, siguro napapansin nila na, teka lang, may isang guitar na tumutunog Pero okay lang naman. I mean, yung audience, nag-e-enjoy naman yung audience, nagsising along. And nag-e-enjoy naman ako nagigitara rin ako. May bass, may drums naman. So, di ba? Speaking of gitara, anong gear mo ngayon? Well, meron akong recently ginagamit ko mga D&D guitars. Oh yeah. Back. So, shout out. Binigyan ako ng gitara ni Mr. Darren Lim of D&D Guitars. Thank you. And si Tim at saka si Mike Frias, meron din silang mga D&D guitars. Bumili si Mike, tapos yung isa galing kay Reims. Binigay niya kay Tim. So, iba-iba din yung ginagamit ko. Pero usually pag out of town, nagdadala ako ng mga budget guitar. Hindi mo dinadala yung mahal Oo kasi syempre pag dadalhin mo sa aeroplano, baka mawala or baka kalkalin ng mga TSA yung gitara mo. Alam mo kung saan ako natutuwa dyan kay na Ellie, kay na Buddy. Well, kay Ellie Buendia specifically. Ang gitara niya nandito na. Kumbaga, oh yeah. Kumbaga, dito na dinadala. Hindi siya nagdadala ng gitara sa States. I-provide nyo na yung gitara dito sa States. Ang dami naman magagandang gitara dito basta nakasetup ng maayos, walang problema, di ba? Maliban sa D&D, what guitar do you prefer? Yun, meron akong Jazzmaster. Binili ko kay Ryan Silo. So yun, nung nag-gig tayo ng OPM Summerfest, so sabi ko, tangina, habang may pera ako. Oh shit, nag-curse ako. That's fine. Sabi ko, bibili na ako ng gitara habang may pera ako. So yun, binili ko yung guitar ni Ryan Silo. Tapos, yun nga, tax season ngayon. Thank you, Uncle Sam. So, bumili ako ng semi-hollow body guitar. Nakita ko yata sa Facebook yun. Sa Sweetwater. So yun, hindi naman ako masyadong gearhead. Simple lang naman ako. Effects, wala akong masyadong effects ngayon. Meron lang akong overdrive pedal. Kasi hindi naman ako marunong gumamit ng mga delay at ng mga ganyan. At saka gusto kong ipakita yung playing skills ko more on lang mga nagpapatunog ng mga ng mga weird sounds, di ba? So okay, how does holding a guitar challenge you to connect to the people? Ngayon iniisip mo meron kang hinahawakan ng gitara, may sinasabayan kang playback, may stomp box ka, and ikaw ang bida dito sa show na to. Okay, to answer your question, sa Teeth, vocalista lang ako. Kailangan ko lang problemahin yung lyrics. At yung tao? Oo, hawak ko lang yung microphone. Kailangan ko lang mag-concentrate sa singing. Dito sa States, yun nga, dahil medyo hirap tayo sa budget dito sa States. So, kung may eliminate ko na yung gitarista, tapos ako na yung magigitara, good. Kasi kung magsasama pa ako ng lead guitar, magsasama ako ng rhythm guitar, tapos ako, hindi na matutuloy yung tour. Okay.
Tapos yung lead guitar, naman, sabi ko kay Tim, mag-playback na lang tayo ng lead guitar. Kasi pag magsasama pa nga ako ng isa pang gitarista, is medyo hindi napapayag yung producer. And Pax, pag minsan, experience ko, pag may isa pang band member, minsan ayaw mag-rehearse, minsan hindi sisipot sa practice or sasabit, makakalimutan yung mga parts niya parate, is mas gustuhin ko na lang mag-playback kasi etong playback na to, it's not gonna fail me and on time tong na to, basta dala-dala lang ni Tim to sa airport, so i-check in niya to kasama sa flight. So ngayon naiintindihan mo na kung bakit ang saya-saya ko pag kasama ko yung playback jukebox, di ba? Walang ka-attitude. Oo, tsaka yun nga meron si Tim dala-dala na parang plastic hard case sa yun yung kumbaga yun yung bandmate namin. So reliable to. Alam mo to, hindi kami ilalaglag nito. Sino nag-record ng lead guitars? Si Tim ang gumagawa niyan lahat, Pax. So siya ang doktor ninyo dyan? Si Tim. Galing, no? Kaya niya mag-gitara, bass, keyboard, lahat. Alam mo, bihira ang mga ganyan. Isa-shoutout ko si Tim De Ramos. Oo nga Alam mo, shoutout ko si JJ. kailangan mag-podcast ni Tim De Ramos dito. May thread kaming dalawa. Lagi lang hindi natutuloy. Pero pinaplano na namin talaga. Hopefully before kayo mag-tour, para ma-promote ulit din niya tong na to. Pwede lang siya weekends kasi. Tsaka speaking of Tim De Ramos, kaming dalawa ni Tim yung parang management, road manager. Kaming dalawa. Parang ganon. So, pag may inquiry, yung mga shows namin dito, usually dumadaan sa mga messages ko sa social media. Tapos, minsan ako yung nagsisil ng deal. Minsan, pag naisip ko, itong producer, baka mas maganda si Tim ang papa-discarte ko dito sa producer na to. So, pinapasa ko kay Tim, i-negotiate mo tong... Siya na bahala. I-negotiate mo tong deal na to. Pag na-seal mo yung deal, bigyan kita ng bonus, hating kapatid tayo dito sa show na to. So yun, parang siya na rin yung RM. Siya na yung drummer. Tapos si Don naman, malaking tulong din si Don kasi sa mga logistics, tamang galante itong si Don. Ako na magmamaneho sa LAX. Kami ni Tim, sasabay na lang kami sa kanya. Parada kami ng LAX. Tapos usually pag may problema ako sa gear, si Don yung mag-aayos. Yeah. Siya mag-aayos ng gitara ko, siya mag-restring, siya magsa-setup, sa sound check. Tapos pag nasa tour kami, or kahit nandito sa LA, mahilig man libre, kain tayo pagtapos ng practice. So, masaya yung team namin. So, 3 lang kami, pero... So, itong project na to, sa tingin mo magkakaroon to ng single sa Spotify? Magkakaroon ba ng original music ito? Napag-usapan niyo ba yan? Hindi namin napag-usapan ni Tim to kasi... You guys had carpools at one time, di ba? Hindi ko alam Kailangan ko usapin dito si Tim sa mga... Wala kasi akong alam sa mga Spotify kung paano i-handle yan Kahit yung teeth, yun din yung problema namin ngayon. Since independent na kami, parang hindi namin alam kung paano gawin yung Spotify stuff. Tapos yung mga music videos, kailangan mo ng team para gumawa ng music video. So... matrabaho so ngayon mostly touring talaga yung... So this is what, Glenn Jacinto band or just Glenn Jacinto? Glenn Jacinto lang. Okay. So back in the day, bago pag sabi ko back in the day dito pa rin sa California, nagbe-bass ka. There was a time nagbe-bass ka. Sa carpools. Carpools. Sa carpools yun Kwento ko sa podcast kung paano ko nakilala si Tim De Ramos. Go. Okay.
Mga mid-2000s, early 2000s, Zen Sushi, Silver Lake, California. So, yun yung parang Mayrix Club Dread natin ng mga early 2000s dito sa Los Angeles. You guys remember Zen Sushi? Oh. So, merong gig sa Zen Sushi. Tapos lumapit sa akin to si Tim Ramos out of nowhere sa loob ng bar. Binigyan ako ng Carpool's demo CD. Tapos nagpakilala siya, Glenn, ako si Tim Ramos, I'm a drummer. Nag-roadie ako sa Sandwich, nag-roadie ako sa River Maya. I know Mike Dison, I know Rems Marasigan, Mark Escueta. Sabi ko, okay. Nag-aaya siya mag-drums. Sabi niya, I'll be your drummer. Pag may show ka, ako yung papalo. Sabi ko, okay, meron ka bang kotse? Sabi niya, wala eh. Meron ka bang drum set? Wala eh. So sabi ko, sige, pag may drum set at kotse ka na, i-message mo ako. Ano tayo. Tapos yun, pinakinggan ko yung Carpools na demo CD. Alam mo, sa experience ko sa kahit saan, ang daming nagbibigay sa akin ng mga demo CDs, ang dami. Pero yung Carpool CD, pinakinggan ko, wow, nagustuhan ko. Parang magaling na songwriter tong taon to. And, siya lahat yun, no? Nung una. Oo. Kasi ang basehan ko pag nakikinig ako ng mga original songs, ang basehan ko, unang dinig ko pa lang one time sa song. Tapos kabisado ko na yung chorus or yung hook, kabisado ko na okay tong banda na to, gusto ko na to. So nung nagigig yung Carpool, sabi ko, shit, kailangan ako yung bass player nitong banda na to. Gusto kong sumali sa banda na to. So yun. So time out. Gusto niya siya ang maging drummer mo. Nung narinig mo yung demo niya, ikaw naman gusto mong sumali sa banda niya. Oo, parang ganon. So, yun, nag-carpools kami. Si B yung drummer. Tapos si Ekong B as in B Torres ng... si B Torres, siya yung drummer namin. Aswan. Si B ng Aswan. Tapos, yun. So, tumagal-tagal si Tim, maraming siyang songs. So, nag-collab na rin kami as Glenn Jacinto. Sabi ko sa kanya, Tim, marami kang songs. Kung gusto mo, kakantahin ko yung songs mo, i-record natin. Kung ano mangyari. Hati. Hati tayo. Or at least, nakakapag-tour tayo. Meron tayong songs na sa atin dalawa. So yun. So yung relationship nyo is what? Over halos 2 decades na, no? Oo, matagal na, Pax. Iniisip ko nga yung mga nung nag-gig kami sa Jerry's Grill. Thursdays. I don't know, kailan ba si Tim kinasal? Basta yun yung naalala ko eh. I think kinasal siya 2012 ba o 2013? So nag-gig kami sa Jerry's Grill nung time na yun. Tapos yun yung parang naging start nung pagtugtog namin sa Jerry's Grill. As in every month, tumutugtog kami doon. Lagi ako nandun dati, di ba na? Oo, tapos yun, fast forward, ang tagal kong hindi nag-gig sa Jerry's Grill. Shoutout pala kay Ray sa Jerry's Grills. Dr. Ray. Thank you. So March 29, may show kami doon. Okay, so ano expectation ng mga tao sa birthday show mo? Ano ba? Kasi kaya ako sinasabi, ang reklamo ng mga establishments sa Jerry's Grill, minsan maingay. Well, maingay talaga kami. Pero Jerry's Grill, magpalamig na kayo ng maraming beer kasi yung bar sales nyo sa gabi na yun is going through the roof, right? So, let's talk about bar sales. And the reason why, you know what guys, kung hindi nyo napulot yung sinasabi ni Glenn, that is a major
component of a professional musician, yung aware ka sa bar sales. Because ang daming mga banda ngayon who just play and walang pakialam sa bar sales. And tayo from an early age tayo, we learned, we were exposed to the fact na pag hindi tumabo ang bar, wag ka nang umasang babalik ka next week. Pax, ito yung mga bar owners, ito yung maaasahan nyo sa set ko, okay? Yung mga crowd, papainumin ko yan. Sigurado, magiinuman sila. And nag-gig kami sa 70s Bistro, Pax. Kasama namin si Basti ata. Or, hindi ko na maalala eh. Basta last year, couple of years ago, nag-gig kami sa 70s. Punong-puno. Ang daming uminom. Tapos tinanong ko yung waiter, boss, nakailang kahaba ng beer ngayon? Parang 30 cans, 30 cases ata yung ininom nila. 24 na sa isang case, ha? Oo, so... At saka dito rin sa States, minimake sure ko na umiinom yung crowd. Yes. Inaano mo sila kumbaga tamang, ina-encourage nyo dapat sila uminom and itip yung bartenders para masaya din yung bartenders, masaya yung bar owners dahil mataas yung sales. Mm-hmm. Tapos dun sa sales, dun mo kukunin yung percentage ng talent fee mo and masaya lahat, di ba? So, maganda yung sinabi mo pinag-usapan namin ni Mike Abad yan because dun sa sinasabi mo na pinipreach namin, lahat kikita Pag lumubog yung gabi, lahat lulubog. Pag kumita, lahat kikita. Yes. May mga taong hindi sang-ayon doon. Para sa kanila, hindi, kami tutugtog. Kumita man kayo o hindi na namin problema yun. Bayaran nyo kami. Kasi andito lang kami para tumugtog. Yes, may mga ganun talaga, Pax. Pero ako... Pag-usapan natin Gusto lang ako perspective mo Ako kasi gusto kong tulungan yung bar owner din. And alam ko, Pax, yung pag tumutugtog ang teeth, busog ang bar parate dahil sa laklak pa lang, putya, naglalasingan na yung mga tao So, alam ko, busog yung bar. So, pag may gig kami sa bar, parating puno. So, and yun nga, hindi ako nag-charge ng tickets, pero sinasabi ko sa bar owner, maraming pupunta, maraming iinom, ganito ang gusto kong budget. Di ba? Usually, binibigay naman nila sa akin. So, nag-gig nga ako sa Kapistahan Grill. Naalala niyo Kapistahan Grill? Nag-Laklak Fest ako doon. Nag-Laklak Fest ako doon. Sabi sa akin ni Saida, oh my God, Glenn, ito yung pinakamalaking kinita ng bar ko sa history ng Kapistahan Grill. So, nagte-thank you sa akin. So yun, at least natutulungan mo yung bar owners, natutulungan mo yung scene na maging alive and magkaroon ng, magkaroon tayo ng venues to perform. Let's go back nung panahon na nagka-Club Dread ka. Gusto ko lang balikan yon because Club Dread, sobrang tagal na nun. Yes, kasi may mentality tayo na meron tayong, paano ko ba sasabihin? Ang mentality natin, ang music mentality natin, hindi tayo entitled. Like, the way you're speaking now is the way I would speak, wherein, let's work together, let's synergize, sabay tayo kikita, sabay tayo lulubog. Yun ang nasa isip mo. Kasi, ganun tayo lumaki sa Pilipinas nung nagsisimula tayo, di ba? Magkano kikitain mo? Kung magkano ipinasok mong tao? 10 pesos yan. Kung nagpasok ka ng 10, may 100 ka pag hati-hatian nyo. Yes, tama yan. Nawala ngayon dito yan. Ngayon lang natin binabalik ulit. Ano yung experience mo nung time when you guys were starting as young kids at na-expose kayo sa mga ganong klaseng tugtugan? Was it just about the tugtugan or was
money in your head already? Alam mo, honestly, Pax, yung mga Club Dread days, hindi pera yung goal namin eh. Hindi maging millionaires or maging maraming pera. Hindi yun eh. Parang gusto mo lang talagang mag-perform eh. So walang compromise kasi walang walang pera in your head eh, di ba? Oo eh. Nagsa-start lang kasi kami noon, Pax eh. So, syempre pag nagsa-start ka, gusto mong i-prove yung sarili mo, kailangan mong i-earn yung credibility or kung ano man yun. Basta kailangan mong i-establish mo na yung sarili mo eh. Syempre ngayon, iba na ngayon eh. Pero ang ganda na sinabi mo sorry kailangan mong, nakuha mo yun Mike? Kailangan mong i-earn, kailangan mong i-establish ang sarili mo, kailangan mong i-build yung credibility mo, lahat yun, importante yun eh. Yes, hindi ka pwede, pero ngayon, dito sa scene natin sa LA, nagbuo ng banda, may demand na kagad. Na ito ang kailangan kong kitain dahil nagbuo ako ng banda. Parang, and I'm not shooting at anybody, no? I'm just saying na ang dami ko nakikitang ganun. Ang ganda nga na sinabi nung isang kabanda ko, si Benji, sabi niya, siya nagsabi nito, hindi ko mawari ang ibang mga bandang tumutugtog ngayon na naka t-shirt lang, samantala yung mga nanonood sa kanila, pinaghandaan nila yung bihis nila at yung appointment nila para lang manood ng banda na hindi man lang nag-ensayo o hindi man lang, alam mo yun, yung hasa. Oo nga eh. Tayo hindi. Tayo dati, walang kita, pero pag akyat natin sa stage, matulis tayo eh. Yung tipong ganon. Yes. Bakit sa tingin mo ganon tayo noon at ganito yung scene natin ngayon? What's changed? Mahirap i-compare yung scene sa Pilipinas kesa dito sa scene natin sa LA, Pax. Explain. Mahirap eh. Sa Philippines kasi pwede mong gawing livelihood yung pagiging musician. Well, depende sa popularity mo. Dito, kahit na established musician ka rin, kailangan ko pa rin ng day job. Mm-hmm. Pero pag may show ako, piling-pili. Hindi ko ibubook yung buong taon every week. Meron akong show. Ang target ko is 6 shows a year. Yun lang. Well, at least. At least. Pero dapat quality and maayos yung producer and somewhere out of town, exciting and special event dapat eh. Hindi na yung pepwesto ako every week. Kasi pagka pepwesto na ako every week, doon na magsa-start na parang mako-compromise na yung talent performance fee. mo, yung talent fee mo. Mm-hmm. Kasi makikita nila ako every week eh. Kasi makikita ako si Glenn Jacinto every week. So, pero kung 6 times a year ako magpe-perform, tamang bihibihira lang sa Canada, sa US, minsan sa Pinas, minsan sa Texas, Florida, mas gusto ko yun. Mas nililimit ko na rin yung pagkanta nga ng jams ng laklak. I heard. Nililimit ko na yun. So, yung tipong pag nakita ka ng banda sa bar, di ba? Oh, si Glenn nandito. So okay, gusto nyo pakantahin. Okay, bigyan nyo ako $100. Kakantahin ko yan ngayon. So, minsan may nagbigay. Oh shit. Okay, game. Tangina, karaoke, game. Diba? So, speaking of karaoke, there was a time in 2002 bago nagkaroon ng mga karaoke MC. Cheers. Mike, thank you sa whiskey. Glenn Fiddich. Oh, di ba? Para sa'yo talagang Glenn Fiddich, di ba? Okay, thank you. Whiskey sesh tayo soon. Hindi, di ba? There was a time nag-host ka talaga ng karaoke night sa Totos.
Sinusuportahan ka namin. Man, yung ginapang mo 2001. talaga, 2001. There you go. Mga 2000 niya, bagong dating ako. Bagong dating ako noon, nag-work ako sa Totos Lechon. Oo. Yung may-ari noon, yung daughter, si Janice, is barkada ko sa BF Homes. Paranaque. Merong Totos Lechon dun sa BF. Tapos meron din dito sa States. So sabi ni Janice, yung tropa ko, Glenn, pagpunta mo ng California, look for my uncle. And my dad, they own the business. So doon ako nag-work. Tapos karaoke host ako. Server sa umaga. Kasama ko si Bowie. Mariano. Ko si Bowie. Oo, Bowie Mariano. Yeah, man. Minsan sa Maxis. Man, early years sa United States, man. Ngayon, nasa Pacos Place podcast na tayo, pero, man. Di ba yung simulan natin dati, hindi yung uncertainty natin. Humble beginnings. Yes. Humble beginnings. Pero ngayon, swerte ako. I'm turning 50 on March. So March 24. So yeah, I mean 30 years ago I almost died, Pax. Nakalimutan na ata ng mga tao na nagka-cancer ako 30 years ago. So I'm still alive. I'm still here. And hindi na remission ang tawag diyan, 'di ba? 5 years lang ang remission di ba? And then so you're completely hindi ko alam. So knock on wood and we're still here. Mike Abad. Schoolmates pala kayo, no? Don Bosco. Hindi ako galing Don Bosco. Ay, hindi ikaw. But, yung first band ko, yung Loud House, lahat sila Bosconians. Ikaw pala Paranaque ka nga pala. So dun sa neighborhood namin sa Teoville, mga kapitbahay ko, mga Bosconians. So, si Joby, Milo, si Dave. So doon ko rin nakilala sila Perf, sila Mark Yap, sila Mike Abad, and marami silang Bosconians, man. Too many to mention. So okay. So nung dumating na tayo rito, it was just really us talaga eh. 'Di ba? Ikaw, ako, si Maui Roca, si Melody, naalala ko. Si Melody. Nag-tour kami ni Melody bagong dating kami. Tapos solo flight. Yeah, tapos dumating na si Mark Yap, dumating na naalala mo nung tayo ni Mark Yap, may namatay pa sa rehearsal natin. Sa Pasadena ba ito? Oo, nung may binarel, di ba? My God. Ano pangalan ng studio niyo? Pasadena rehearsal. Fair Oaks, North Fair Oaks. Hindi tayo nakalabas hanggang alas 4 ng umaga. I know, Pax. Man, 20 plus years na tayo sa States and hopefully 20 plus more years. And What's the big plan, Mr. Jacinto? Big plan is to we're not getting any younger, di ba? Pero we're not getting any younger. Pero gusto ko pa rin mag-level up, Pax. Gusto ko pa rin mag-travel and nag-school ako, nag-crash course ako ng realty exams. So hopefully mapasa ko yan, knock on wood. And yun, si Simon Soler, nag-meet up kami nung isang beses, binisita ko siya. So yun, may bago akong work. Medical field pa rin. Medical field. So yun ang gusto ko dito sa United States, Pax. Pwede mong gawin yung hobbies mo, pwede mong gawin yung day job mo. Basta maayos mo yung schedule mo. Yun, kailangan ko lang ng manager. Siguro kung meron akong kailangan. Kailangan ko ng manager na... Paging Michael Abad, manager daw, Baka meron dyan magaling na manager. Si Michael magaling na manager yan. Mag-apply kayo. Message nyo kami ni Tim. Ayun. Okay, now, pag-usapan natin yung iyong medical field. Bakit ka pumasok sa pinag-usapan na natin ito last time, pero for people watching this episode, bakit mo naisipan pumasok sa medical field and how is it benefiting your passion in music? Okay, Pax, hindi ko tinarget pumunta sa States para mag-work sa medical field.
Mass comm graduate ako, so film yung initial na plan ko. Napasok ako sa medical field yun nga dahil meron akong kilalang social worker na tropa. Pinasok ako sa ambulance. So as what? Yun nga, as marketing. Tapos nung nawala na ako sa ambulance, nag-work na ako sa loob ng nursing facility. So ever since nagustuhan ko na mag-work sa nursing facility kasi yun nga nung nagkaroon ng pandemic, never ako nawalan ng job. And was it scary nung pandemic because habang naka-stay at home kami. By the way, thank you for your service. Scary. Kayo nasa frontliners kayo eh. Oh, scary pero alam mo yun, at least meron akong trabaho, hindi ako tamang na unemployed. Right. Siguro mas mahirap yung situation na yun. And ngayon, natutuwa ako dahil yun nga, meron akong bagong job sa Boyle Heights. Yun na lang sabihin natin. Huwag na natin sabihin ko saan. Oo. Ang ganda nung facility. Ano yung schedule mo? Night shift ako eh. Pero yung facility is one big campus. Merong retirement home, merong assisted living, and merong SNF. Yung skilled nursing facility na sinasabi. Andun na lahat sa isang bubble na campus. So, ang ganda nung naisip nung may-ari nung facility. And yung mga pasyente namin, mga private pay, mga Medicare, as in... Pero time out. So, may assisted living, may skilled nursing facility, at saka isa retirement. Retirement home. So, magkakaibang entity ba yan o isang kumpanya lang? Isang kumpanya lang. O hindi ka pwedeng magtrabaho ng more than 16 hours doon. What do you mean? Kasi di ba, pwede ka mag 8 hours sana sa isa. Tapos hindi. Nag-work ako sa skilled nursing facility. Hindi ka pwede mag-moonlight ibang team yun. Okay. Nursing department yun. So yun, pag na-discharge sila sa skilled nursing facility, lipat sila sa skilled. Pag na-discharge na sila, balik na sila sa assisted living. So, pag ganun lang. No? So, ang galing. Tapos, maganda yung benefits namin. And so yun. So I guess yun na yung muna yung gagawin ko sa ngayon. And masaya naman ako sa ginagawa ko. And kung gusto ko mag-take ng break, mag-take ng vacation, kakausapin ko lang yung staff developer. I'm a staff developer. I need to go to Canada for like a weekend, or I need to go sa Pinas 1 month. Ang maganda kasi sa trabaho mo, in demand yan eh. In demand packs. And kahit na understaffed, meron pa rin namang isang staff member na I'm sure masaya silang papalitan to cover for you. So yun. So ito namang, syempre, hindi ko naman kaya gawin to forever, Pax. Yep. Nakakapagod din to. So nag-school ako para maging realtor. Nag-school ako para hopefully na pag napasa ko yun, magpa-part-time na lang ako sa healthcare and hopefully magkaroon ako ng more freedom. Tsaka ang dami mabibentahan na bahay sa mga nurses, ha? I hope so. And ipopromote natin yan. Mapasa muna yung test. Para at least promote natin dito yan, di ba? Tapos, pag let's say, naging realtor ka na, are you going to go all the way para maging broker or tama na yung realtor lang? Siguro sales muna. Okay. Shoutout pala kay Mr. Leo Bato. Siguro mag-work muna ako sa broker muna. Yeah. Pero sa team ka ba ni Leo pumasok? I hope mapasa ko muna yung test ko Pax bago ako mag-isip ng mga stuff na ganyan. Pero yun yung plan ko. And nice. Wala naman akong kids, wala akong asawa. Thank God. So, wala ka bang balak? Well, to be honest, wala, Pax. I mean, you were married once, but yung marriage for me is kung wala akong balak mag-procreate, parang
hindi na lang ako mag-aasawa kasi parang unfair naman. Unfair naman sa babae yun. And, paano pagtanda mo? Sige nga, hypothetical. Hindi pala hypothetical, tatanda pala talaga tayo. Mark, pahingin naman ng Glenn Fiddich 15. Glenn Fiddich. Pero nakaka-2 oras na tayo. Lost track na ako sa oras. Pero masarap yung kwentuhan, guys, di ba? O, kita nyo, parang crackpot lang, pinapainit lang natin eh. Pinapashot ako ni Mike. Oo naman. Hindi, may drive. Ikaw ang okay ka ba, Mike? Kasi ikaw magda-drive dyan kay Glenn pa. Ives, si Mike, oh. Tandaan mo, napahamak ka nung episode ni Glenn Jacinto, ha? Oh shit, sorry. Hindi ko lang yan, ha? I see a pattern. Di ba? I see a pattern. Teka lang, nawala na ako. Nasaan na yung topic natin? At yung pag-aasawa mo, ba't ka mag-aasawa kung okay? Okay, guys, ito yung philosophy ko sa marriage and children, okay? Wala akong balak magkaanak kasi hindi rin ako nagkaanak. I mean, sinubukan namin nung asawa ko. Man, 3 years, everyday ata, nag-sex kami, pero hindi naman siya nabuntis. So, kung wala akong anak, fine, masaya ako. Hindi naman yun yung end all na kailangan mangyari na magkaanak. And asawa, hindi rin kasi, yun nga, kung wala, for me yung pag-aasawa is kailangan mag-procreate kayo. Kung hindi, parang, di ba, yun yung point na magka-family mag-asawa. So, okay, wag na natin tawagin asawa. Ika nga ni Monty really ng Monarch, may forever. So, may bala ka ba magkaroon ng forever para pagtanda mo, may kasama ka sa pagtanda mo? O hindi mo ba naiisip yun? 50 ka na next month. Girlfriend siguro. Oo, pero ngayon, okay ngayon eh. Okay ngayon nang walang girlfriend kasi nakaka-concentrate ako sa sarili ko, Pax. Correct. Lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Mag-school ako, magagawa ko. Mag-gig ako, magagawa ko. Mag-travel ako, walang problema. Kailangan ko lang problemahin yung sarili ko. So yun, nakakapag-exercise ako, pumapayat ako, and yun nga, I mean, gusto ko ba ng magkaroon ng kasama na babae every day sa buhay ko, night after night, day after day. Gusto ko ba? Sa ngayon, no. So, ang dami mo kagad pinaiyak dun sa sagot mo. Hindi, po siya. Sana binitin na lang natin, di ba? Okay. This year, 2025, magka-concentrate muna ako sa sarili ko. And mahirap din mag-date, Pax. Medyo, yung dating scene, medyo mahirap na eh. So, nabibilib nga ako sa mga bata na tamang nagko-commit and tamang boyfriend-girlfriend and tamang wow. Astig kayo JJ nga, kakasal na dapat eh. Wow, si JJ. Nasaan pala si JJ? Ba't wala si JJ? Ngayon, nagbumukbuk muna ngayon. Shoutout nga pala kay JJ Buencamino who's watching right now. Yeah, so ano pa ba? So wala. In dating scene, mahirap eh. Mahirap eh. So, tapos yung mga nagkakagusto sa akin, mga MILFs, mas matatanda pa sa'yo. Oo, tama. Mga 60-something. Alam mo, nakakalungkot. 70-something. 70? Facts, pag 50 ka na, medyo yun yung parang target. Pumatol ka na ba sa 70? Hindi, totoo, Pax, hindi ako nagdi-discriminate. Hindi ako nagdi-discriminate ng age, okay? Guys. Bigyan pa ng shot to. Hindi ako nagdi-discriminate ng age, okay? Okay. Pero syempre, gusto kong i-date yung mga mas bata sa akin. Kasi gusto kong medyo adventurous ako eh. Gusto kong mag-hike, gusto kong mag-camp, hindi ba adventure yung makipag-date sa 70? Gusto ko yung tamang babaeng maglalabas na lang ng whiskey. Tamang, Glenn, tara. Punta tayong Vegas.
Tamang ganun. So yun, hopefully, mas younger sa akin. And, wala ang hirap maghanap eh. Yeah. So siguro kung 50-something ka na, tapos makadate ka ng 30-something. Hindi pwede. Jackpot ka na. So, totoo yan. Naka-jackpot ako. Ay, shoot, ikaw pala yan. Sorry. pero totoo, di ba? Ang hirap, mahirap. Lahat ng sinasabi mo, real talk lahat yan. It is true. Very true. Mahirap talaga. And wala rin akong tiwala sa sarili ko. Kaya magiging honest na ako. Yeah. So yun. Pag sinabi mong wala kang tiwala sa sarili mo, ibig sabihin, lumalapit yung ilapit na natin. Wow. Huwag na tayo mahiya, ilapit na natin. Sige. Okay. Mukhang mainit tong conversation na to. Dapat pala. So, hypothetically, pag may lumapit sa'yo na 70 na mukhang 60. Well, Not a sponsor. Glenn Fittich. Sa ngayon, wala akong balak mag-date o mag-girlfriend. So, yun yung plano. Mike, may kilala ka bang hot na 70 na pwede natin kunyari bigay hypothetical? Ilang taon ba sina Pamela Anderson? Mga 60 na yun no? O mga 60. Kaya mga ganyan kunyari. Syempre naman. Pucha, wag ka mga... Pag super ganda, syempre, di ba? Tsaka ma-in love ka. Hindi ko naman kina-close yung doors eh. Pero yun lang napapansin ko lately na pagka medyo 50-something ka na lalaki, syempre, magkakagusto sa'yo yung medyo elderly na mga babae and mga ka-age mo. Which means matanda na tayo dahil ka-age na natin. So... Hirap, no? Hindi naman mahirap. Masaya naman ako eh. Paminsan malungkot, pero most of the time, wala namang problema. Sarap gawa ng kanta yun, ha? Si Tenta. No? 70. Si Tenta. Gagawa natin ng kanta. Di ba? 70s bistro. Ika nga nila. Okay. So ngayon, i-turn around natin to. You're doing you're turning 50. Golden age. The whole family is in the States na? Nag-migrate na ba ng tuluyan? Hindi pa eh. Iniisip ko nga kung anong gagawin ko. Uwi ba ako sa Philippines? Because the last time you were here, that was the plan, di ba? Na mag-migrate na mami mo. So hindi mo na uwi sa Pinas. Dito muna ako. And on your 50th, Hal, ngayon mo pa naisipan dito lang at hindi mo uwi sa Pinas. Golden year mo ngayon. No big deal naman. Ayoko naman gumawa ng major party talaga. So at least gig man lang para meron akong yung mga friends na gustong pumunta. Pwede silang pumunta and just to socialize with your friends. And ayun, man. Ano pa ba ginagawa pag 50? Mike? Yung sinusundot yung puwet mo. Colonoscopy. Hindi ko pa nagagawa mag-colonoscopy, man. Kamusta ba? Huwag na bad trip. Talaga, try mo na? Oo, pag 50, kailangan dumaan ka sa colonoscopy. So, fingers crossed ka sana wala kang polyps, di ba? Masakit ba? Hindi naman. Patutulugin ka lang. So, ano ka? Pero alam mong tulog ka. Pero violated ka, alam mong... Tapos marami silang natanggal na stuff sa... Yun mangyayari. Well, yung cleansing ang bad trip talaga ron dahil... Nasubukan mo na ba, Michael? You have to, Mike. Iinumin ka ng ng pang-poops yeah. So, mayat-maya. Talagang nagawa ko na yan dati. No? Yun. Nagkasakit ako sa Makati Med. Ayun. So, ganun din ulit ang gagawin. So, good luck on your 50th. Birthday wish. Bago natin landing Ano bang birthday wish ko?
Wala naman. Gusto ko lang ng good health and sana, magawa pa natin to ng matagal. Itong podcast nyo and itong Playback Jukebox. Yun, sana magawa pa natin to hanggang mga 70 na tayo, di ba? That's the magic number. Kasi or more. Malapit na yun eh. Diba? That's around the corner. Di ba? Pero tingin ko mga 60, tumaturo pa rin tayo. Tingin ko eh. So, kung healthy pa tayo, knock on wood. So, we'll remain healthy. Ladies and gentlemen, Glenn Jacinto. Thank you. Like and subscribe. Thank you, Mike Abad. Maraming salamat, Michael, our producer for Bago today. yung sounds niya. Bago yan. Bago Music 2025. Alright, cheers! Cheers! Please like and subscribe. And by the way, visit Glenn Jacinto's page para malaman niyo yung details ng kanyang show. And we'll post that also dito sa description.